Lilipad na patungong Saudi si Christopher para magtrabaho bilang waiter. Kaya isang linggo bago umalis, nagkasundo silang magkakaibigan na magkita-kita para sa kanyang despedida. Nagkayayaan po kami na magpunta ng Kabuyaw. May inangkas po akong isa. Ang takbo po nung motor ko noon is 35 to 40. Malapit na po kami sa pupuntahan namin na kaibigan. Then wala pong any signage. May ilaw po yung motor ko. Then on the spot, nakita ko po yung ginagawang kalsada. Kumbaga late na po kaya nag-slide po yung motor. Swerte na lang dahil yung angkas ko, hindi siya nagpanik, nasalo niya po yung ulo ko. Pero talagang malubha pa rin kasi puro mukha po yung tama sa akin. Nawalan po ako ng malay, then yung angkas ko po, ginising ako. Nagkamalay ako pero parang wala po ako sa sarili. As in walang nalapit na iba po. Puro tingin, siguro picture lang, ganon. Wala pong ibang tumulong. Nagpunta ako ng Kabuyaw, Laguna kasi nandoon yung nagre-repair ng dreadlocks ko. Prepare ako for Awit Awards. Nung time na pauwi na kami, nakita ko na may natumbang motorsiklo. Ang initial reaction ko nun is to check on that person. Kasi nag-undergo ako ng first aid training. Tinignan ko kung may tutulong ba ako. Tumawag ako ng 911. However, hindi ko mo-connect yung call ko sa 911. I decided to take action na. I'm thankful sa asawa ko kasi siya yung naghanap ng pinakamalapit na ospital. Dinala ni Jack si Christopher sa ospital at ipinagdasal siya habang nasa emergency room. Seeing someone na sa kabilang tent ay may bangkay, ang pumasok sa isip ko, did that person know about Jesus? Because if not, hindi ko kakayanin kung etong tao rin na to, which is si Christopher, ay hindi niya rin kilala si Christ. I introduced Christ on my prayer. Hold on to that faith na this will not end to death. Kusan tumaas na lang po yung kamay ko. Parang nakakuha ko ng lakas. Tapos sabi ko parang may sandalan ulit ako. Yung parang may tagapagligtas ako, yung ganun po. And then yung last response niya sa prayer is this. Hindi ko kailangan maging anxious kasi the Lord already worked on that moment. Kahit malubha ang mga sugat ni Christopher dahil sa aksidente, unti-unti siyang gumaling matapos ang higit 1 buwan. Physically fit na po ako. Awa po ng Diyos, wala na pong kahit anong masakit po sa akin. Talagang healer siya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Jack at Christopher sa social media. Naging friend ko nga po siya sa Facebook. Sikat pala, sabi ko yung tumulong. Pinapakinggan ko na din po yung isang kanta niya din na naging paborito ko, yung pong Muli. Panginoon, Panginoon, patawad sa aking pagkakamali. Paano bang magsimula pong muli? Sa kantang Muli ng Reverb Worship, muling nabuksan ang puso ni Christopher sa pag-ibig ng Diyos. Parang about sa akin din na sabi ko, lumalayo na nga po siguro ako sa Panginoon na kailangan kong magbalik. Kaya siguro kami pinagkakilala ni Sir Jack para siya yung maging way para makilala ko po uli yung Panginoon. May guardian na po ulit ako. May mag-guide sa akin lalo sa pag-alis ko po, sa family ko pag wala po ako dito. Samantala, ang awiting Muli ni Jack the Preacher ay naging finalist sa Awit Awards 2024 para sa Best Performance by a Solo Artist. Ngunit para kay Jack, may mas mahalagang bagay. Breakthrough talaga yung binigay sa akin ng Reverb. They believed in this song eh. About sa mess na nangyari sa buhay ko, na naging message sa iba. Nalalaman nila yung identity nila kay Lord at yung maaari pala silang bumalik. Muli rin nagtagpo ang landas ni na Christopher at Jack. Sobrang saya ko na nakikita ko na nakatayo siya tapos parang walang nangyari. Lord, thank you kasi ginamit mo ako para sa taong to. At para kay Christopher, malaking bahagi rin ang awitin ng Reverb Worship sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Sa mga nakakarinig po, sigurado po mabubuksan ang puso nila at isip po nila para magbalik sa Panginoon. Sana po marami pang mas makarinig na marami pang matulungan yung mga ginagawa nilang kanta para po sa kapwa po natin.